Nagbabalik ang schoolmates at gaya nga ng na-mention ko kanina, no? Para mas bigyang diin at lalim ang talakayan kanina, andito si Sir Lawrence para magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa topic na napag-usapan ng mga debaters natin. Kanina, no, while I was observing the debaters, no, maganda yung content delivery nila at the same time yung mga knowledge na i-share nila kanina. Both teams naman, pros and cons. No? Siguro ang isang magandang ibigyan natin ng pansin was the complement between the school and the parents. Okay, no? okay. Yung homes. No? Kasi hindi naman talaga maibibigay ng school lahat-lahat ng bagay na kinakailangan ng mga mag-aaral when it comes to comprehensive sexuality education. But we also need the parents as well, no, yung support nila, even the community, no, hindi lang siya school effort but effort siya ng pangkalahatan. Right. Siguro, kasi weird din na parang they're making it as if the teacher is the replacement of the Yes, parents. yes, no. Yeah. Alam naman natin na may mga bagay na magulang lang ang makapagbibigay. May mga sensitive topics na hindi naman pwedeng ituro sa paaralan. At ang makapagbibigay lamang nun ay mga magulang. Oo. No? Kasi halimbawa, kung may na-experience na yung mga bata, kung meron na silang mga bagay na halimbawa, sexual abuse kung meron man, or may mga naganap na insidente na hindi ka nais-nais para sa kanila, syempre ang unang sasabihin nila magulang. Pero may mga pagkakataon din na nagsasabi ang mga bata sa teacher. Alam mo, may mga cases kami sa school, nagkukwento yung bata, halimbawa, nire-rape siya nung tito, or may mga ganong instances. No? So, minsan hindi nasasabi kasi stepfather. Right. Yung setup ng pamilya. Yes. So, yung complementation between the school at yung mga nasa bahay, importanteng ma-establish yun when it comes to sexuality education. No? Based on your experience, ano po yung impact ng early age appropriate sex ed sa mental health and decision making ng mga kabataan ngayon? Does it actually help for them to learn? Kasi di ba parang may point sila kanina, parang yung grade 1, as early as grade 1, grade 2. Dapat ganito. Do you think like that would really help kung ganun kaaga? Well, actually, DO 31, Series of 2018, and Department of Education, or the Comprehensive Sexuality Education, actually, age and developmentally appropriate. So, it comes by the grade level. Ang sex education has been existing since time immemorial, no? Kahit nung wala pa talagang konsepto, wala pang DepEd Order 31, may itinuturo na sa mga paaralan like reproductive health, no? Sa MAPE meron tayong health, no? Yeah. Itinuturo naman na matagal na. Kumbaga ngayon binibigyan lang natin ng diin kasi nga there's an issue kagaya niyan, rising teenage pregnancy, also yung HIV rates natin tumataas talaga, and alarming siya because bumabata yung mga nagkakaroon ng HIV cases. Right. No? So, if ever na, sino ba ang dapat nating targetin when it comes to sex education? And that would be our adolescents, our children, the youth, no, yung schoolmates natin. Actually, ang sex education also ng DepEd is, it comes up with the biopsychosocial development of the children. 2 years before the actual age ng mga bata, itinuturo yung mga konsepto na dapat nilang matutunan ahead of time. Ahead of time. Yes. Unang itinuro ang isyong pangkasarian during my time sa AP kasi tinuturo ko. Grade 10 yun. AP talaga siya unang pumapasok. Nagkaroon siya ng topic sa grade 10 sa AP. Although may tinuturo na siya sa science, sa values, sa MAPE. Pero ako, as my experience, nung itinuro ko siya sa mga grade 10 students, syempre nung una tatawa-tawa sila. Yeah. Pagtatawa na nila, halimbawa, sasabihin nila yung mga terms na hindi naman talaga nila naririnig, yun ang problema. Kahit sa bahay, para siyang tabu, hindi siya pinag-uusapan. So, yung avenue, kung saan siya dapat mapag-usapan, Hindi na nangyayari. yes. Kaya, ang paaralan would be an avenue for that. Right. An additional avenue bukod sa bahay. Kasi diba, you mentioned na Biopsychosocial development. psychosocial development. Kasi diba I would speak from what I heard from one parent when we had the same episode before. Yung parang, sabi niya, pero if you expose them early, wouldn't they be more curious about things they shouldn't yet be curious about? I think that would be the purpose of the program. Dapat nga maging curious sila. Okay. Kasi pag naging curious sila, they would start to talk about it. Okay. So Mas you're trying to remove the mapag-uusapan. barrier. Yes. Okay. Kasi hanggat hindi siya pinag-uusapan, hindi siya, hindi siya, masosolve. yes, Totoo. hindi masosolve yung problema. Hanggat tinatago natin siya sa mga
sikreto natin sa bahay, kung ano man. Right. Kumbaga parang hanggat hindi siya open with the family, Correct, with the correct. society, mananatili siyang magiging problema sa habang buhay. Yung CSE kasi, kagaya ng binabanggit kanina, hindi siya separate subject or hindi siya parang dagdag na burden to teachers. No? Hindi siya entirely different Yes, subject. hindi siya No, entirely no. different Okay. subject. It's an integration out, to 5 subjects actually. No? Science, ESP, personality development, aralin panlipunan, and MAPE, if I'm not mistaken. No? And then, yung binabanggit na abuse, yung safeguard natin doon papasok yung mga concepts na itinuturo natin sa mga bata. Okay. No, kapag nagkataon na alam nila yung gagawin nila. Right. Halimbawa, may ginagawa na sa kanila. And then, naituro natin sa kanila yung step-by-step process on how they would react to that. Mas, Ooh, di ba? yeah. Mas That's the madali practical silang part. makapagsabi. It's either sa parent nila, sa kaibigan nila, or even sa teachers nila. So, actually, it gives some sort of a hotline, more or less. Okay. No? Where, I agree. I Kumbaga definitely kung agree. saan sila makakapagsabi Oo. na may nangyayari na sa kanila. Right, right. Ngayong tapos na ang rounds ng Bardagulan at ang say ng ating expert, ipapasok na natin kanyang evaluation. Correct. So kahit hindi pa nalo yung panic mo ngayong gabi, kung nakapagbigay ka naman ng meaningful at respectful na opinion, which is, again, that's the goal, di ba? We Right. open the conversation. Panalo ka pa rin sa critical thinking, kaya chill lang and keep the convo going. And always be open to learning from both sides. So sana yan yung marinig natin mamaya, Yes. no? So pakinggan natin, sir. Both teams are actually good. no? Okay. Yeah. Actually, they have defended their points very well. No? Nakapaglatag sila ng mga impormasyon na actually, nung naririnig ko na yung cons, parang, nga, no, parang may punto yung Correct. yung punto Napapako tungkol. ko ako kanina, din. di ba? Kasi, Diba? kung tutusin, ako technically, I would agree na dapat talaga merong comprehensive sexuality education or sex education, no? Pero nung naririnig ko yung point, nga, tama, no? Na dapat involve yung parents, dapat magkaroon tayo ng training. Kumbaga parang yung training would be comprehensive enough. Right. Kaya lang naiisip ko, kung i-include natin yung parents, dapat i-train din natin yung parents. Okay, okay. So Diba? ikaw mismo, nakakaisip Oo, ka na. kasi no? parang if we would include the parents, lalo, di ba, hindi naman marami sa pamilyang Pilipino, hindi rin naman nakatapos ng pag-aaral. Oh, right. Baka may mga ganong pagkakataon na hindi rin nila maituro ng tama. So, training or inclusion or gaya ng binabanggit ko, dapat i-involve, Right. i-engage natin yung parents sa school setting para maging comprehensive talaga yung program. Right. So, nung binabanggit nila yon, okay, sige. So Yung- may point ka sa con. Yes. Parang, 1 point kay Yes. con. Parang, Yes. oo nga, no? Yung good points natin, I would agree with the points raised by the pro team, no? Yeah. Especially when it comes to the human rights concept ng sex education is a human right, no? Also, they have mentioned about the DepEd order, no, 31 series of 2080, which is the Comprehensive Sexuality Education Program. Kaya lang, ang isang problema naman na nabanggit naman ng pro team ay yung multitasking ng teacher, no? Oo. Parang ulit sila doon. Yes, actually, hindi naman lahat ng subject tinuturo ng mga teacher natin sa public school. Siguro yung Totoo. grades 1, 2, 3 because hindi pa sila departmentalized. Pero yung 4, 5, 6 hanggang high school, departmentalized na yan eh. So, ang tinuturo nila, yung subject talaga nila. And gaya ng binanggit ko kanina, integration ang sex education sa ating sa DepEd sa public Right. schools. Ano? Kaya hindi naman talaga multitasking but actually giving emphasis to the concepts na dapat matutunan nila when it comes to sex education. At bago natin in-announce ang mananalong best team mula kay Sir Lawrence, pakinggan muna natin ang last say ng both teams tungkol sa ating debate. So I want to preface this by saying that we do not fully want the sex ed to be removed from the curriculum or to not be added to the curriculum. We are just prefacing this by saying that there are a lot more pressing issues at hand in terms of education. Marami pa tayong problemang dapat pag-aralan at suriin bago tayo mag-focus sa sex ed. Dahil kung i-add natin ang sex ed sa sistema ng paaralan natin ngayon at ng DepEd, hindi pa siya magiging holistic. Gusto naming sabihin na importante ang sex ed, pero mas importante na matutunan ito bilang isang importanteng kaalaman na kailangan malaman ng kahit sino, mapalalaki ka man o babae. Para sa mga manonood, huwag kayong ma-discourage.
malayo na tayo pero malayo pa tayo. Ang gusto lang naman iparating na mensahe ng aming pangkat is kung gaano kaimportante ang sex education na maimplementa at maituro sa ating curriculum. Bakit? Dahil una sa lahat, ito ay ating karapatang pantao. Nararapat lang na magkaroon tayo ng impormasyon, ng access sa education. Dahil lumalaganap na patuloy na ang paglobo ng populasyon, dumarami na ang kaso ng HIV, at mas marami pang misconception at misinformation ang kumakalat ngayon sa internet na lumalason sa isipan ng mga kabataang Pilipino ngayon. Kaya para sa akin, ano nga ba ang magiging dahilan para mahandaan natin ang mga bagay na ito? Iyon ay ang kaalaman, iyon ay ang kahandaan, at yun ang mga bagay na makukuha sa sex education. Sir, sino ang pinili mo? Drum roll! I think I will give it to the pro team. Pro team! Oh, congratulations, Solid. Pro Team! Right. Thank you so much, Sir Lawrence. And thank you so much din sa mga debaters natin. And with that, sa Bawat Usapin sa Bawat Issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil ang bawat opinion natin ay mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, schoolmates, sir, May pakialam ka! Thank you so much!